Magandang araw mga boss, i-rescue ko muna si madam dahil nga sa nawalan siya ng preno. Actually pinagawa na ito ni customer dahil nga ang problema niya, pag inapakan niya yung brake pedal, malalim. Tapos nagbabawas ng kaunting brake fluid na ayon nga sa gumawa, kailangan daw ito palitan ng brake master assembly dahil dun nga nanggagaling yung problema. Yun nga lang, after mapalitan ng brake master assembly, ganun pa rin daw, mas lumala pa yung problema. Na ayon kay madam, yung 1 litrong brake fluid niya, 3 araw lang daw, ubos na. At ngayon, nawala na siya ng preno. At ang dinayagnos ko mga boss, may tagas ng brake fluid dito sa ABS niya. Kaya kung makikita nyo, yung mga fitting dito sa ibabaw ng ABS, pinagluluwagan ko yan para pasingawin ko yung fluid. Nang sa ganun, kung may hangin man, lumabas. At ito na mga boss, ito yung ABS module ni customer, binibleed ko na yan para yung hangin nga lumabas. Nakaadiin yan sa brake pedal mga boss si customer. Tapos itong mga fitting naman, sinasarado ko. Bomba ulit! Sabi ni customer sa akin, plinasing daw yung brake fluid nito. Pero grabe naman yung dumi. Bagong gawat, ang dumi-dumi ng fluid. Alam niyo mga boss, dahil nga sa hinanap ko pa kung saang lugar nandun si customer, dito nga sa Taguig, tapos paggabi na, hindi ko na naipakita sa inyo yung unang pagbibleed ko dito sa ABS module niya na marami nga yung fluid na lumalabas na ayon naman kay customer, bagong flashing daw ito. Yan, bomba. Oh, pirme, din mo lang. Din mo lang yung brake pedal. Ito mga boss, panoorin nyo kung paano ko yan binibleed. Hop! May mga ano eh, may mga dumi-dumi eh. Bomba! Perme! Perme, ibig sabihin mga boss, nakadiin sa brake pedal tapos yung fitting dito sa ABS, luwagan mo. Nakapirme? Nakadiin? Para nga lumabas yung maruming brake fluid, pati na rin yung hangin niya dito sa loob ng ABS. O sige, bomba! O, perme! O, kalawang eh. Puro kalawang. Ayon nga kasi kay customer, pinaplasing niya raw itong brake fluid. Eh ito naman, binibleed ko, kulay kalawang naman yung fluid na lumalabas. Bomba! Perme! Oh, ang itim ng fluid eh. Ang itim ng fluid pa. Itim pa eh. Hindi na flashing to. Kaya lumulubog yung brake pedal mo. Kasi kung na-flashing talaga yung fluid dito sa ABS module niya, dapat pag bleed ko yan, malinis na yung fluid na lalabas. Okay, bomba. Perme. Ito na mga boss, medyo malinis na yung fluid na lumalabas dito sa ABS ni customer. Bomba. Pero isa pa mga boss, bibleed ko pa yan. Perme. Ito na mga boss, yan na yung pinaka-last na pagbibleed ko. At after ko nga yan mableed, punasan ko na itong bawat fitting niya. Bali yung size nga pala nitong nut ng fluid line, number 10 yan mga boss. Gumagamit ako dyan ng open wrench na number 10. Buti na nga lang napakiusapan ni ma'am na dito muna siya mag-park sa convenience store. Sa O-Save ba yan? Dahil nga sa nawalan siya ng preno. Ma'am, pakipit mo na Bella. Pakaliwa ka na. Papunta rito mo sa kaliwa. Tama yan, tama yan. Pasensya na kayo mga boss, medyo nagkamali lang. Pagod na rin kasi ako, galing pa ako ng work. Sorry, kabila pala. Nahihilo na ako. Actually mga boss, pag second time around ko na to, na ibibleed ko nga itong mga brake niya dito sa gulong. Yan yung sa brake caliper. Kailangan tanggalin nyo muna itong rubber cap niya. Para pag niluwagan nyo itong bleeder, syempre lalabas yung fluid. Ngayon gagamit ka ng number 8 na box wrench. Pabambangan. Perme. Bilang. Bomba. Maitim pa yung fluid eh. Maitim pa. Kaya bomba lang. Ang gagawin ko dito mga boss, pasusukahin ko na itong fluid niya para mapalitan ng bago yung nandito sa reservoir. Kasi nga mga boss, kung makikita nyo, medyo maitim pa yung brake fluid na lumalabas dito sa brake caliper. Perme. Bomba. Perme.
malakas na yung talsik. Yung sinasabi kong talsik mga boss, before kasi na nagbi-bleed ako, yung una, nung binuksan ko itong bleeder niya, mahina yung buga ng fluid. Pero ngayon, malakas na siya. Ibig sabihin yan mga boss, yung hangin dito sa brake system ni customer, nawawala na, nagiging solid na fluid na lang yung laman niya dito sa loob ng brake system ni customer. Kaya pag niluwagan ko yung bleeder niya, malakas na yung buga ng fluid. Bago na pala tong master. Kaya lang, replacement lang to eh. At ito na mga boss, nakita nyo naman, nagsalin ako ng brake fluid dito sa reservoir ni customer. Di ba, makabilang side? Dahil nga sa dito naman ako magbi-bleed. Ganun pa rin mga boss, same procedure. Ipapap ni customer yung brake pedal, after ng ilang segundo, ipapapirme mo. Ibig sabihin, nakadiin sa brake pedal, tapos ikaw naman, luluwagan mo itong bleeder para lumabas yung hangin dito sa brake caliper. Bomba! Perme! Tingnan nyo yung brake fluid na lumalabas mga boss. Ayan ba yung na-flashing? Maitim pa rin yung brake fluid na lumalabas dito sa brake caliper. Perme! Bomba! Perme! Kaya mga boss, hindi naman pwedeng patagalin ko yung pagbe-bleed mong ubusan ako ng brake fluid. Kaya sabi ko kay customer, tama na muna, baka maubusan ako ng brake fluid. Dahil nga sa paggabi na, sarado na yung ibang auto supply, baka wala na kaming mabilhan ng brake fluid. Mas lalong hindi niya pa magamit itong sasakyan niya pa uwi. Kaya dito naman ako sa likuran ng gulong magbe-bleed. Tandaan nyo mga boss, pangalawang beses ko na itong blinid. Dapat magkaroon na ito ng preno. Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Bomba! Kasi nga mga boss, kaya ko lang naman ito binibleed dahil nga sa pinasukan na ito ng hangin. Kaya nga nangyari, nawala na ng preno si customer. At dahil nga sa okay na yung pagkakableed ko dyan, lipat naman ako dito sa kabilang side. Malinis At sa na. pagbibleed na ginagawa ko mga boss, medyo malinis na rin yung brake fluid na lumalabas dito sa Bomba! bleeder. Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! At ito nga mga boss, dahil nga sa buo naman na yung brake fluid na lumalabas dito sa mga preno ni customer, okay na yan. Kaya pinapacheck ko na kay customer kung okay na yung brake pedal niya at meron na siyang preno. Nang sa ganun, may uwi niya na itong sasakyan. Ano ma'am? Lumulubog pa? Ako na nga mismo yung mag-check mga boss para sigurado kung okay na ba itong brake pedal ni customer kung hindi na siya lubulubog. Okay. Kasi katulad kanina. Yung malalim kanina, alam ko. Kasi nga, nung pag-bleed ko nung una, hangin lang yung lumalabas dito sa bleeder. Kaya nga yung brake pedal ni customer, lubog yan kanina. At hindi nga talaga pwedeng itakbo. Dagdagan ko na ito ng brake fluid para ma-road test namin ni customer. Alam nyo mga boss, itong paggawa ko ng sasakyan ni customer or pag-rescue ko sa kanya, hindi ibig sabihin 100% wala nang problema dito sa preno niya. Dahil nga sa may nakita akong problema dito sa ABS, meron siyang tagas ng brake fluid. Kaya nga kung maririnig nyo, ipinapaliwanag ko yan kay customer. Ito kasi ma'am, yung mga ginawa ko, katulad sa inyo, may kaunting tagas dito, di ba? Obserbahan niyo yan. Yun, talagang tuloy-tuloy yung pagtagas niya, talagang malakas. Wala tayong magagawa doon. Binigyan ko nga si madam ng dalawang choice. Pwedeng ipa-repair niya itong ABS o kaya naman pwedeng palitan niya ng bago. Ako kasi mga boss, hindi ako nagre-repair ng ABS. CBN pwede pa. Ipacheck ko na nga ulit kay customer itong brake pedal niya kung okay na ba sa kanya yung preno. Dahil nga sa gabi na rin kami. Oh, kita mo, konting ganyan lang mo. Oh, sige po, oh. Di ba? Ayun, lakas-lakas oh. Pag dati talagang lubog na lubog siya, kaya natakot ka. Oo. Kaya talagang alam mo yung kabugod-tugtog ko na parang marshmallow. Nakaganon ka na. Talagang ano? Oo, nakaganon ka na. Tapos diba ang flyover niya Ortigas may papaganon.
Nakaganon ka na talaga. O sige po, test sa paa, subukan niyo pa para atas niyo pa, atas ni ma'am. Naninigurado kasi ako mga boss na okay na talaga itong preno ng customer nang sa ganun Sige po, makauwi tingnan siya ng mo, maayos. O, pag din mo maigi yan. O. Wala siyang ganito dati. Hindi ba siya dati ganyan? O sige po. Talaga siya marshmallow talaga. Yan, konti naman, konti apak mo lang. Konti naman. ngayon. Smooth no. Ngayon, kanina parating ipapunta ako dito sa may C6. Opo. Yung kabog ng dibdib. Talaga dito ko na inabot. Kaya lang mga boss, importante na mag-road test na kami ni customer dahil nga sa gabi na. Talaga kinabahan ka na pala. Kinabahan na ako kasi malakas naman ang loob ko kahit saan lang pumunta. Kaya lang ayoko. Opo. Anahan ako ng preno. Kasi medyo gusto ko pa mabuhay. Ito nga mga boss, inilawan ko itong brake pedal ni customer para sigurado ako na hindi na siya lumulubog. Para safe nga siyang makauwi. Di ba? Malambot lang. Ganito siya dati, yung unang-una. Dating-dati ito siya. Tapos nung napansin Pinagawa mo na? Nung ipinagawa ko, doon ako natutong itodo kasi ayaw talaga pong kumagat. Ayaw kumagat. Para akong maapak sa foam. Tapos medyo bumait ako sa pagdadrive kasi talagang, alam niyo, ang lapit ko na hindi pa kumakapit. Ganon. Kaya yung sinasabi niyo na huwag kang dumiin. Kasi sa loob ng 2 linggo, nasanay ako ng ididiin. O yan, kumakapit kahit ang babaw. Ganon. Kanina ho, nung parating ako rito, papunta ako C6, yung kabog ng dibdib ko, huwag sana akong dikitan ng truck kasi diba, papasok ko sa ilalim ng truck. Oo nga sabi ko kung di lang ito babae, hindi ko ito pupuntahan Ang layo-layo nito sa akin. Papasok talaga ako sa ilalim ng truck pag hindi ko nilakasan loob pupunta sa inyo. Tapos alam nyo, nasa parking ako ng opisina namin, umaagos talaga siya. Lumulbog na talaga todo? Oo, lubog na. Tapos napansin ko, naglatag ako ng papel. Basang-basay papel. Kaya sabi ko, hindi ko na pwedeng patagalin. Ayan makapit siya. Makapit siya, yan lang makapit siya. Pero yung sa parking, paakit ng parking, kabado ko kasi para talaga ako maapak sa foam. Ganon. Kaya sabi ko, sige na po, yung pakikiusap ko sa inyo, sige na po. Kasi, Oo nga matindi pakiusap hindi ko kinaya hindi ko talaga kasi kakayanin ba, parang hindi ako mabubuhay kinabukasan Sabi ko, may lakad pa ako nito, tapos may ginagawa pa ako, binitawan ko Sorry talaga. Sabi ko dun sa customer, pasensya na, bukas na lang. Babae din yung ginagawa ko customer, sige na nga. Sabi nga sa kasi ma'am, di ko rin ito matatapos Sabi nga sa akin ni James, alam mo mami, ang lakas ng loob mo, wala ka ng preno. Ay wala James, talagang suntok sa buwan na itong gagawin ko, maghihintay ako hanggang kailan siya matapos. Sabi ko, ano kaya to? Pag ginabi na ako, nandun pa rin yung customer. Nandun pa rin ako. Hindi nga ako aalis. Gano'n ko na nga yung OC. Magkano oras po kayo nagsasara? Sabi ko, sinabi mo Sabi mo sa akin, hindi ako aalis dito. Sabi ko, patay. Kaya sasamahan dapat ako ni James hanggat dumating kayo. Sabi niya, samahan kita, nakakaawa ka naman, dayo ka. Sabi, hindi, okay lang ako. Buti may kakilala ka pala dito sa lugar, Chinat ko. Tapos nung una sabi ko, James, di ba taga-Tagig ka? Sabi ko, kilala mo to? Sabi ko, oo, ka-churchmate ko yan. Sabi kaya lang, hindi gano'ng sumasagot yan, hindi nabibigyan address kasi nga, dinadayo siyang masyado. Medyo nire-restrict niya yung pagpunta-punta sa kasi may trabaho iba yan. Pero ngayon, okay naman siya. Wala, tingnan nyo kumapit. Yan ang lapit na. Kumakapit na. Pero talagang soft na ngayon ang tapak mo. Maano na siya. Ang lakas ko. At dahil sa okay na ito mga boss, pinayuhan ko pa rin si customer na kung sakaling nagbawas pa rin ito ng brake fluid, may possible pa rin lumubog bigla itong brake pedal niya. At dahil nga sa hindi naman ako nagre-repair ng ABS mga boss, sabi ko nga sa kanya, maghanap na lang siya ng magre-repair ng ABS niya online. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!